Good morning po. Good morning po sa bawat isa at salamat kay Lord sa umagang ito, sa kalakasan, sa pagkakataon na upang tayo ay magkakasama upang ating sambahin ang ating Diyos na buhay at gayon din pag-aralan ang kanyang mga salita. Handa na po ba tayo? Amen! Amen! Ngiti naman dyan. Praise God. Akong kinakabahan pag nakaano kayo, nakaseryoso kayo. Amen. Praise God po. Thank you kay Lord. So, ang ating ipagpapatuloy po natin ang ating series sa umagang ito. So, yung nauna na po is, ito yung title po natin, The Universal Church of God. So, nasa Book of Acts pa rin po tayo. So, the first Friday, ang natakal po ni Pastor Julius is about sa, the first, Pastor, nakalimutan na nila. The first Gentile church. Tapos, sumunod po yung kay Ate Jen. Ano yun? Stupidity of fighting God, yung kahangalan sa sa ating Diyos. Ngayon naman po, dadako po tayo sa pangatlo. Ang title po is The Spirit-Filled Church Part 1. Kasi yung Part 2 po ay ibabahagi po sa atin ni Kuya Mon next Friday. Amen. Praise God. Thank you kay Lord sa buhay ni Kuya Mon. So, ready na si Kuya Mon. O, wag nyo raw siyang iiwanan. So, dapat umattend daw kayo. Sabi niya last Friday, attend daw kayo para sa ganon is marinig po natin yung kadugtong ng mensahe ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito. Amen po. Handa na po ba? Handa na. Mainit ang panahon, pero salamat kay Lord kasi andyan pa rin ang ating Panginoong Diyos na siyang gumagabay sa atin. Papainitin tayo lalo ng ating Panginoon sa presensya niya mamaya at maging sa ating pag-aaral, pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Ano po ito? Tao? Engineer. Messenger daw siya. So, ano yung hawak niya? May idea po ba tayo dyan? Ha? Papel daw yan. Aeroplano. Ano yan? Iba-iba yung mga iba-iba yung natin. So, isang engineer or architect, ano po yan? Plano pa rin. So, anong tawag dyan sa mga mga frustrated engineer at architect? Ano pong tawag dyan? Blueprint. Amen. Praise God. Yan po yung blueprint na tinatawag. Di ba ang blueprint, iyan yung inahawakan, ginagawa ng mga engineer, mga architect upang sa ganon, pag ipapatayo nila yung building o kaya yung bahay, meron silang plano para hindi alam na niya, kalkulado na nila lahat kung ano yung ilalagay na materials, ganyan. So, tansyado na po yan. Estimated na po yan para sa ganun, maganda po yung kalalabasan ng ipapatayo. So, para hindi mag-collapse, hindi substandard ang ilalagay. So, dapat nasa quality. Yung quality ang tinatawag yan. So, meron po tayong tinatawag na blueprint. Amen. So makikita natin dito, we find in the Church of Antioch, meron siyang blueprint na tinatawag. So natakal po ni Pastor Julius last Friday. So makikita natin dito, it's a blueprint for the church that reaches the world para abutin ang mundo. So that's what every church should have its goal. Dapat ito, bawat isang simbahan or sambahan, ito po yung goal ng bawat believer, ng bawat mananampalataya, ang desire para i-reach out or i-share, ipabahagi ang salita ng ating Panginoon or ang ating Diyos sa mundong ginagalawan po natin. Di ba may Great Commission po tayong tinatawag? Hindi lang po yun mandatory, hindi lang po yun mandate sa ating mga pastors or mga leaders, but to all na naniwala at nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Hindi lang po yung trabaho ng mga pastor at leaders. So, yun po yung natin na bilang isang mananampalataya. Gaya ng nasabi kanina, a blueprint is siya isang pattern,
sample, model, in many ways to set our standard. Para makita po natin yung standard para sa pagpapatayo po ng isang establishment or building po. So makikita natin dito na nabasa po ni Ate CJ kanina na ito po yung umpisa ng sinabi na there were in the church sa Antioch. So sa Antioch po. So di ba lumabas na sila, di ba? Yung nabanggit ni Pastor Julius during that time na ito yung unang church, the first Gentile church. Di ba noon Jerusalem, di ba nagpre-preach lang muna sila sa mga Jews. Ngayon, ang ginawa nila is nag-preach na rin sila sa Gentiles, di po ba? So makikita natin dito may mga tao na ginamit ang ating Panginoong Jesus. So dito nabanggit ang sabi dito, there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, mga propeta, mga guro, nagtuturo. Sila ay si Barnabas, Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene, Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. So sabi dito sa verse 2, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. So nabanggit ni Pastor Julius during that the last previous na makikita natin dito, natakal na niya, nabanggit na niya kung sino si Barnabas. Makikita natin dito na ang isang church ay controlled by the Holy Spirit. So the patterns, merong blueprint kanina, di ba may blueprint na tinatawag, sinasabi dito. So yung blueprint na yon, ang pattern na ginamit noon, yung naibahagi ni Pastor Julius, the pattern are timeless. Diba? So, it is irrelevant pa rin hanggang sa ngayon. So, that was the standards as universal. Kaya nga sinasabing the universal church because that was the standard or blueprint na binahagi ng ating pastor last Friday about sa church sa Antioch. So makita natin dito, bago ang simbahan, sabi dito, before the church has much an effect on the word, sabi dito, it must be strong in itself. Di ba nabanggit ni Pastor Julius yon? So it must be strong in itself. So bago lalabas o magkakaroon ng epekto ang isang panambahan o ang isang simbahan, ang mananampalataya, dapat ang palakasin muna niya ay ang kanyang sarili. Hindi pwedeng unahin niya yung iba kasi kailangan niya munang paunahin ang kanyang sarili, maging strong siya, parang sa ganun, he has the strength, he has the courage para ganun magbahagi ng salita ng Panginoon. At sabi dito, the church in Antioch was founded in teaching. Ano yung teaching na yon? Ay yung tinuturo. Teaching the Word of God. So makikita natin dito, ito yung pundasyon nila. Ito yung pundasyon nila, yung church ng Antioch, para sa ganon sila ay magkaroon ng epekto at maging pagpapala sila or testimony sila sa mga nasa labas. It has a solid base. Di ba nabanggit ni Pastor Julius na kapag ang pagpapatayo ng isang building or bahay dapat may solid na pundasyon. So kung ang pundasyon mo ay marupok, it means madaling, ano yan? Mabuwal. Di po ba kapag may konting, anong tawag doon, earthquake or lindol lang, ang mangyayari? So, sila ay magko-collapse na. So, here on the Antioch Church, makikita natin na ang foundation nila ay ang salita ng Panginoon. And then, from that solid basis, yung solid basis na yon na founded in the Word of God, it began to move out into the Word sa labas. Di ba lalabas na sila? Para sa ganon, they are able na maka-encourage pa at marami pang kaluluwa ang kanilang mabahaginan upang sa ganon ay sila ay makakilala at manampalataya sa ating Diyos na buhay. There are in the book of Acts, merong division po ito. So the first chapter 1 until verse 12, ano pong nakalagay dito? Ito po yung ministry ni Peter. Makikita po natin dito. Ito po yung division ng book of Acts. So from chapter 1 to chapter 12, ito po ay ministry ni Peter. So nakita po natin kung paano nagsalita, nag-sermon si Peter, di po ba? And aside from this, it is also the formation of the Jewish church in
Jerusalem, sa Judea, and then the inclusion of the half-breed Samaritans. Ito po yung chapter 1 until chapter 12. Now, we go to chapter 13 until verse chapter 28. Dito napapasok si Paul. So ito, the ministry of Paul, and ang sabi dito, the beginning of the Gentile church, the pagan church, the church that reaches the world. So dito na ngayon mag-uumpisa ang buhay or yung paggamit ng ating Panginoon kay Paul. So alam natin kay Paul, meron siyang makakasama. As we go along, maanon po natin yan. So yan po ang Spirit-filled church na tinatawag. Sabi dito, the church of Antioch fits the pattern of the church that reaches the world. Kasi yung pattern, yung church ng Antioch, sabi dito, nag-fit siya sa simbahan or sa mga mananampalataya para i-reach out natin yung sanlibutan, yung nasa labas sa atin. We need to reach out. Tayo ay lalabas. So sabi dito, what makes the difference? Ano kaya yung kaibahan kung bakit ang simbahan, mga mananampalataya, should I say, mananampalataya sa Antioch, ay they are able to reach out the world? Ano kaya yung kaibahan na yon? What is in the church that one makes us a church na powerful, dynamic, it is a continuous progress ang sinasabi, at maging epektibo. Diba, ang isang simbahan na kapag ang mananampalataya ay tulong-tulong at they are founded in the Word of God, makikita natin na andun yung kamay ng ating Panginoon. Di ba nabanggit ni Pastor Julius last Friday? Sabi dito, bakit kaya? What makes the difference? Kung bakit naging effective, nag-reach out yung mga church ng Antioch sa labas from the Word? It because the hand of the Lord was with them. That was in Acts chapter 11 verse 24. And a great number of believed and turn to the Lord. The hand of the Lord, it means the hand of the Lord, ang kapangyarihan, yung kamay. When we say hand, the powerful hand or the blessing of the Lord ang kumilos doon. At ang sabi, and many people were added to the Lord. Dumami ang mananampalataya. Kasi nga nakita nila, the hand of the Lord was with them. And many believed. Maraming naniwala at nanampalataya, nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Nasusundan po ba? Amen. Mabilis po ba? Or ano? Okay lang. Amen. Thank you, Lord. So sabi dito, what makes the difference? Ano nga ba yon? So i-review ko lang po yung nabanggit ni Pastor Julius. Di ba may 4 yon? Ang sabi dito, it has a great start, yung umpisa. Ang sabi dito, to be effective church that reaches the word outside, sabi dito, it must be a saved church. When we say saved church, hindi yung simbahan ang sinutukoy dito, kundi tayong mga mananampalataya. Ang isang sambahan ay binubuo ng mga mananampalataya. Di ba nabanggit nun that we are the church? Kasi kung mag-isa mo lang, you are not a church. It should be a kinakapalooban ng mga bawat mananampalataya. So they are a real believers, hindi sila peke. And they are really born again. Sila ay naipanganak na muli. Kumbaga yung born again is andun yung pagkakilala nila sa ating Panginoon. Naniwala sila, they believe yung crucifixion, namatay ang ating Panginoon. And then, ang Panginoon ay nabuhay na maguli. So they are the real believers. Totoong mga mananampalataya. Sa panahong ito, di ba madali tayong mabudol kung minsan? Kasi mahirap ma-distinguish na yung peke at totoo, yung genuine. Di po ba? So makikita natin dito, a church that makes the difference in the Antioch church, they are first saved. Sila ay mananampalataya at naniwala sa ating Panginoon. And the second one is, there is a great progress. Anong nangyari doon? Di ba? They were being taught by the Word of God. Sorry po, hindi po nalagay po dyan. Di ba nagtuturo sila ng salita ng ating Panginoon? Anong nangyari? Noong si Barnabas, di ba pumunta doon, nung nalaman ng Jerusalem Church
dumadami na sila, anong ginawa nila? Send Barnabas. At nung nakita nito, nagtuturo si Barnabas ng salita ng ating Panginoon. Anong nangyari nung dumadami na? Di ba hinanap niya si Paul? Kasi si Paul ay bumalik sa Tarsus. Bumalik siya doon. So, hinanap niya si Paul, si Saul, si Paul, upang sa ganun ay makakasama niya ulit na magturo ng salita ng ating Panginoon. And it takes how many years? 1 year, di ba na nagtuturo sila? They are teaching the Word of God for 1 year. Nagturo sila ng salita ng ating Panginoon. And after they teach the Word of God, there is a great effect. Nung nagturo na sila ng salita ng ating Panginoon, anong nangyari? They were identified with Jesus, the people called Christians. Di ba? Sila yung unang tinawag na Kristiyano noong during that time. So tinawag silang mga Kristiyano yung mga naniwala at nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. They are called Christians. And aside from that, there's a great attitude. The attitude of love. Once na nag-grow ang church, there is a attitude of love. So ano yung ginawa nila? They give. Nung nakita nila may nag-preach na si prophet na si Agabus, there will be a famine. Sabi niya, merong taggutom. Nagtaggutom. So anong ginawa ng mga church na to, mananampalataya na ito? They give according to their ability, ayon sa kanilang kakayanan. So ito po yung bakit nagkaroon ng napakalaking impact ang church ng Antioch para sila ay maka-impluwensya sa labas, para sa ganun makaano pa sila ng mga kaluluwa. So ito po yon. They are the church that is start with solid foundation. It was a sound doctrine and love. So ito po yon. Sound doctrines when it means tama po yung kanilang pinag-aaralan, salita ng Panginoong Jesus, and they are able to apply po sa bawat isa. Amen po? Amen. So makita natin dito, they were solid at the beginning. They were a growing church, so lumalaki na sila. Aside from that, they are a loving church. Loving church po ba ang bahay ni Manuel? Nararamdaman po ba natin? Amen. Okay. Sigurado? O, kapag nabully na kayo, it means you are belong or talagang kapalagayan na kayo ng loob. Di po ba? So, just the kind of the church that God could really move out. They are solid. Pinalakas sila. Kaya kahit na anong mangyari, kapag lalabas na sila, hindi na sila basta-basta pa anong tawag dito? Matitinag. Thank you for that word. Hindi na sila basta-basta matitinag. Kumbaga, yung determinasyon nila para sa ganon ay maikalat, maipabahagi ang salita ng ating Panginoon. At anong sabi dito? And God had done all the preparation. Inihanda iyon ng ating Panginoong Jesus. Hindi lang ginawa ito ng mga apostles, ng mga prophets during the time, sa kanilang bukod lang na kalakasan or kakayanan. But it said, and God had done all the preparation. Lahat po ng paghahanda ay ginawa ito ng ating Panginoon. Amen po? Amen. So sabi dito, a church that reaches the world, ang simbahan or mananampalataya na pwedeng makapag-reach out. Ano ba yung makapag-reach out sa Tagalog? Umabot, makaabot. Sabi dito, that will be an effective church that is spirit-controlled. Once nung tayo ay naniwala at nanampalataya sa ating Panginoon, ano yung natanggap natin? Ha? The Holy Spirit, di ba? Indwelling of the Holy Spirit. Di po ba nung nakilala natin, nanampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu ang nananahan sa atin. Di ba ang templo, ang ating katawan ay temple of the Holy Spirit. So once nung naniwala tayo sa ating Panginoon, sabi dito,
They are spirit controlled. Di ba ang gusto natin noon nung hindi pa tayo naniwala sa ating Panginoon, hindi pa natin kilala ang Diyos? Sige, kung ano yung gusto mo, ikaw ang master. You are the master of your own. Di ba? Kung ano yung gusto mo, gagawin mo. But nung ikaw ay nakakilala na sa ating Diyos, anong nangyari? There is the conviction of the Holy Spirit. Yung mga bagay na ginagawa mo noon, meron nang nagko-convict sa'yo na hindi ito tama, hindi ito karapat-dapat, hindi ito nakakaaya sa ating Panginoong Jesus. So, at church, sabi dito, kailangan natin ng Spirit, ng banal na Spirito na siyang magkokontrol sa buhay ng bawat isa sa atin upang sa ganon, maiwasan natin yung mga bisyo na ginagawa natin noon. Matalikuran na natin. Ano pa ba? Yung mga pagmumura. Basta yung lumang tayo noon. Di po ba? Nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, immediately, the Holy Spirit nananahan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po. Amen. Praise God. Sabi dito, makikita natin dito, doon sa ating pag-aaral, merong mga, in a spirit-filled church, merong mga tao na ginamit ang ating Panginoong Jesus. So makikita natin dito, bakit sinasabing spirit-filled? Doon sa Acts 11:24, di ba si Barnabas yan ang tinutukoy? He was a good man, full of the Holy Spirit and faith. Doon sa Acts 13 verse 9, sabi dito, si Saul, or also called Paul, filled with the Holy Spirit. So napuspos siya ng banal na Espiritu. Doon sa Acts chapter 13 verse 3 to 4, sabi dito, ito naman yung mga church, yung mga mananampalataya. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. So being sent by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from this sailed to Cyprus. So nung isend off na si Barnabas at saka si Paul. So anong nangyari dito? It was sent by the Holy Spirit. At the same time, nag-agree ang mga mananampalataya, the believers. Di po ba? Nag-agree sila because they know that it was sent by the Holy Spirit. At makikita natin doon sa simbahan na yon, doon sa church na yon, even the members are filled with the Holy Spirit. Kumbaga meron yung, there is unity, pagkakaisa. Kung ito yung plano ng ating Panginoon, there is unity. BNE, may God, the bahay ni Emmanuel, there will be a unity and a spirit-controlled church. Amen po. Ito po ang ating dapat na goal, ang ating desire, na ang bahay ni Emmanuel ay dapat kontrolado, controlled, and filled with the Holy Spirit. Anong sabi dito? A church that is not under the control of the Holy Spirit is not going to have an effective ministry. Kahit anong gawin natin na pagpapagal para i-reach out ang nasa labas, without the control and guidance of the Holy Spirit, hindi tayo magiging epektibo. Agree po pa tayo doon? Kung tayo lang sa bukod lang natin, sa Ilocano yun, bukod pala yun. Sorry, kung sa sarili lang natin, sorry, nag-Ilocano na ako. Kung sa sarili lang natin, we are not able to do it. Pasensya na Ilocano, sa nagmi-mix. Expected na po yan. Para magising kayo. Para yung mga natutulog magising. Ayan, yun po yun. So, hindi po ito magiging epektibo ang ministry ng bawat isa kung wala ang banal na Espiritu na siyang nagkokontrol at nag-guide po sa bawat isa sa atin. Amen po. Amen. Amen. Sabi dito, what the life of the church depends on. Saan nakadepende ang buhay ng mga mananampalataya, ang isang panambahan? Andun na yung sagot. Hindi ko kasi hindi ko na-hide. It depends on the Spirit. Espiritu ito ng ating Panginoon na hindi ibang espiritu ito. Baka mamaya maano nyo na, may ibang espiritu. Ano yan? Espiritu ng ano yan? Spirit of the glass daw. Espiritu ng red horse. Hindi yon. Ibang espiritu yon. Alak. O ano pa yon?
pampalamig. Yon, so nakadepende po, natatawa po tayo pero totoo po ito. Ang buhay ng isang mananampalataya sa isang panambahan ay nakadepende sa banal na espiritu na ating Panginoon. Amen po. Ang sabi dito, it is an absolute contradiction, kumbaga contradict, to assume that a church can function unless it is under the very direct control of the Holy Spirit. So hindi po totoo yan, hindi po maano na kayang-kaya mo yan kasi kahit nawala ang banal na espiritu. No, kailangan po natin ang control ng banal na espiritu sa ating buhay at sa bawat mananampalataya. Now, nagtinutukoy dito ang Spirit, the Holy Spirit. Makikita po natin dito, doon sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 13, the manifestation of the Spirit is given to every man to prophet. So sabi dito, for to one is given by the Spirit of the word of wisdom, the another word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, sabi dito, and to another the gifts of healing by the same Spirit. And in verse 11, sabi dito, but all this work that one and very same Spirit, for by one Spirit we are all baptized. Iisa lang ang ating natanggap nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, ang banal na Espiritu, at wala na pong iba na espiritu. Sabi dito, baptized into one body, whether we are Jews or Greeks, bond or free, sabi dito, slaves po yan, or free, we've all made drink to one Spirit. Ang espiritu, ang banal na espiritu, ating Panginoon. Sabi dito, the Spirit of God is the energy that makes a church operate. Example, meron kayong sasakyan. Gusto mong paandarin ang sasakyan mo, pero anong nangyari? Hindi gumagana. Sino yung mga transport ministry? O, nakailang Kuya Dennis. Ano yan? Tinuturo nila si Kuya Dennis. Ano yan? So sabi dito, di ba sa mga driver, kapag in-start natin ang ating sasakyan, sa mga driver, di ba kung minsan hindi gumagana, hindi umaandar. So iti-check natin yung mga gasolina. Pero makikita dito na hindi gagalaw or hindi aandar ang isang sasakyan kung wala ang hindi lang susi. Driver, ano pa? Gasolina, ano pa? Makina, yung machine. Di po ba kapag wala yung battery, di po ba yung kapag kahit anong gawin mong yan, start mo, kahit anong gawin mo dyan, magbalik-baliktad ka dyan or hindi yan aandar kasi nga walang gulong. Gulong, wala na. Sabi dito, so walang makina or motor o ano pa yan. So sabi dito, the Spirit of God is the energy that makes a church operate, ang banal na spiritus. Now, if a church is going to operate apart from the control of the Holy Spirit, sabi dito, then we are in the spirit trouble. Nasa panganib tayo kung wala ang banal na spirito na siyang nagkukontrol sa ating panambahan, sa ating pag-aaral, sa lahat ng mga ministry na tayo ay nasa kapahamakan. Which is true. Tayo ay nasa kapahamakan. Sabi dito, the church that is not preoccupied with the saturation of its people in the Word of God. Saturation with it means kung tayo ay nagbabad sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, will produce carnality. Ano ba yung carnality? Carnal Christian. Makamundo, carnal. So makamundo, sabi dito, makamundo. Ang church, ang isang mananampalataya, isang simbahan that is not preoccupied with the saturation sa pag-aaral ng salita ng Diyos, we will produce a carnal Christian. But we are blessed, so blessed in bahay ni Emmanuel. Salamat sa pagpapagal, sa pagpupursige ng ating mga pastors, mga leaders, upang tayo ay makarinig ng salita ng ating Panginoon na tama.
a sound doctrine. Ang sabi dito, the church that does not teach the Word of God is going to be carnal. And the church that saturates its people with the mind of the Spirit will be a church controlled by the Holy Spirit. May mga churches dito na they are more on worship. May mga churches dito na yung pag nila more on sila sa mas marami yung time nila sa praise and worship. Di po ba? Kumbaga sila praise and worship lang kokonti na yung kumbaga na na yung salita, yung word ng ating Panginoon. But we are so blessed in bahay ni Emmanuel, tayong mga bago, tayong lahat na mananapan. Huwag tayong tutulugan, wag nating tutulungan, wag tayong maboring kapag merong preaching kasi we are so blessed kasi napapakinggan natin ang salita ng Panginoon na siyang magtuturo sa atin upang tayo ay lalo pang lumakas, manampalataya, tumatag ang ating pananampalataya. Amen po. Amen. Thank you kay Lord sa pagpapagal ng ating mga pastor. Sabi dito, all the features of the life of the church depend on the Holy Spirit. Ano yung mga yon? The building of the body, nourishing of the saints, ano pa? Perfecting of the saints, work of the ministry, instruction, loving, sharing, praying, giving, everything is in the energy of the Spirit. Kung wala ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay, ang banal na Espiritu, we are not able to do this. Amen po, hindi natin kaya. So sabi dito, every believer needs to be operating a Spirit-filled life. What is a Spirit-filled life? Maging puno, filled with the Holy Spirit. Sa papaanong paraan? We need to yield to the Spirit. At sabi dito, may warning dito, if you don't do that, then you're maiming the whole operation. Ang maiming na tinatawag dito ay, you are cutting off, pinuputol mo yung pagkilos ng ang banal na Espiritu sa buhay ng mananampalataya sa isang panambahan. Which is true. Kung wala ang banal na Espiritu sa ating buhay, if we are not yielding to the Spirit of God, to Jesus Christ, sinisira natin yung plano, yung programa ng ating Panginoon. Lalo na sa ating panambahan. Sabi dito, the church that reaches the word, the church that is effective will be a church that is Spirit-controlled. Ito po yung tinatawag dito. To be controlled by the Spirit, sabi dito, sa paanong paraan? To be controlled by the Holy Spirit, I must yield with His instructions. Yung kanyang mga panukala. And to know His instruction, I must learn the Word. Paano mo nga malalaman ang promise ng ating Panginoon kung yung kanyang mga panukala, yung kanyang mga utos, kung hindi natin alam ang salita ng ating Panginoon? Saan ka kukuha? Saan ka huhugot? Mag-ano na lang tayo dyan sa mga kung ano, kasi alam natin ngayon in YouTube sa mga may mga false teachers na. So hindi ang akala natin totoo pero hindi pala. So doon po natin But we know, sabi dito, meron din tayong sariling pag-aaral. And ang bahay ni Manuel, we are puno ng pag-aaral. So ang walang pag-aaral lang is Thursday and Sunday. Yun lang. Di po ba? Sa Friday, meron din kasi GIG kung ano po. So dito po, we must yield to the instruction, know His instruction, and we must learn, we must study the Word of God. 16 minutes. The Bible is the Spirit mind revealed, and if we're going to know His mind, sabi dito, kung alam natin kung ano yung kaisipan ng ating Panginoon, we're going to have read the Word. Di po ba? And to know the Word. We must read the Word and to know the Word. And if we're going to know the Word, then we're going to able to respond. Paano ka nga susunod kung hindi mo alam yung mga utos ng ating Panginoon? Bible is our guidelines. The Word of God is our guidelines habang tayo ay nandito sa mundo.
ito yung ating guidelines na bawat mananampalataya ang salita ng ating Panginoon. At ang sabi dito, the church must maintain the absolute priority of instruction of the word. Di ba may mga teachings tayo sa mga leaders, tapos after that, ninano sa mga members? Hindi po ba? So we must be prioritize the instruction of the word. Hindi ibig sabihin na upo tayo na magkaklase tayo dito. Hindi po yun. Hindi naman po yung ganun na araw-araw klase. Iba po yun. But this should be our priority. Hindi ang ibang bagay. Kasi ang salita ng Panginoon, dito tayo lalago, dito natin malalaman kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Amen po? Amen. Amen. So aside from the spirit-controlled church, makikita natin, ito yung general principle, yung spirit-controlled doon sa Church of Antioch. And aside from that, mayroon akong itatakal na dalawa, which is spiritual men, and the second one is spiritual ministry. Haabot ito. Thank you, Lord. So, ito nabanggit na kanina. So, sino-sino to? Si Barnabas? Di po ba? Si Simeon. May nabanggit dito, Simeon is a Niger, so he is a black African. So, Niger ang tawag dito. The called Niger, and Lucius of Cyrene and Manin, which has been brought with up Herod the Tetrarch and Saul. Strong spiritual men were at the heart of this church. Kailangan natin sa isang bahay panambahan ang sinasabing spiritual men. Sabi to, because they are the heart of this church. Ang mga tao na ginagamit ng ating Panginoong Hesus sa bahay panambahan, ang ating mga leaders, ang ating mga pastor. Amen po. Ang sabi dito, if a man is in the pulpit, nasa harap ng pulpito, and his life is not under the control of the Holy Spirit, sabi dito, he is not only trouble of himself, kundi he is also dragging the whole church into trouble. Ang nagsasalita dito, kagaya sa amin, kung if we are not controlled, sino man sa atin na magsalita dito, if we are not controlled by the Holy Spirit, hindi lang natin sinisira, hindi lang tayo napapahamak sa sarili natin, but we are also dragging the whole church. Napakalaki. The responsibility and the accountability of the pastors and leaders na tumatayo po dito sa harapan. So, ang ating panalangin bilang mga members, kailangan nating ipag-pray ang ating mga pastors. Pinagpipray po natin sila, pastor, ang mga pastor natin? Amen. Pinagpipray po ba natin? Amen po. Kasi hindi lang kailangan din po nila ang ating mga panalangin. Di po ba? Kung tayong may kailangan, di ba lumatapit tayo, pastor, pag-pray mo nga ako, agad-agad tayo, no? How about them? Do we take time para naman ipanalangin sila? Sabi dito, so there are certain prophets and teachers na banggit doon sa verse 1, di po ba? So dito sila. Sabi dito, apostles, sino mga apostles? Were the ones who wrote and transmitted the scripture, and to those who spoke direct revelation through the inspiration of the Holy Spirit. Di ba yung mga apostles, but not all of them, di po ba? They write the Bible with the inspiration of the Holy Spirit from God. So they are more on theology and doktrina. Ang mga prophets, sabi dito, who spoke directly from God, we're more concerned of the practical life of the church. Kagaya nabanggit kanina, di ba yung mga prophets, they are more on the practical life. Di po ba yung may famine, tapos nagbigay sila ng warning. And their ministry also was to primarily edify the church. Edify, which means palakasan, i-lift up ang bawat mananampalataya.
And there is also a teacher. Merong mga pastor na teacher, merong mga teacher lang. Pastor Julius is pastor teacher. Di po ba? At kami na dito, ano lang kami as we are only a teacher. But Kuya Jess, they study in, nag-aral sila sa Bible school. So alam po nila yan. Ang sabi dito, God has placed them in the church for the teaching of the word, salita po ng ating Panginoon, and they edify by giving spiritual understanding to spiritual church. Gaya nga yung nabanggit kanina, ang sabi dito, ang apostles and prophets ay wala na, kasi tapos na. Tapos na yung mga revelation, yung ganyan. But now, they're still in the church, there's still an office, and is still going on. Ang pagtuturo, ang mga teacher, salita ng ating Panginoon ay patuloy pa rin nangyayari. Kaya mandito yung salita ng ating Panginoon. Kaya nakakarinig tayo ng mga preaching and mga sermon. So ito po yung katungkulan na ginawa ng mga apostles and prophets during on the New Testament. Sabi dito, therefore, brethren, sabi, hindi ko mabasa. Seek out from among you. Di ba doon sa Acts chapter 6 verse 3, they will serve at dinner. Kasi ang priority na ng ang mga pastors ng apostles noon, ang mga apostles, their priority is to teach the word and prayer. So ang sabi dito, pumili kayo. Choose among you. Sabi dito kung sino. 7 po ba yun? They are 7. Pumili kayo doon. Sabi dito, good reputation, full of the Holy Spirit, wisdom. Magsiserve lang ng dinner yun, ha? Pero ito yung qualifications. Para sa ganon, ang apostles noon, sila Paul and Barnabas, para hindi nila mapabayaan ang pagtuturo ng salita ng Panginoon. That's why they are pumili sila, nag-choose sila ng 7 para sa pagsiserve lang ng dinner. Nakapakataas ng standard. Magsiserve ka lang ng dinner, yung mga anong pagkain, yung mga napaanohon, andun na yung qualifications. In 1 Timothy chapter 3, sabi dito sa mga leaders, ito yung qualifications sa mga leaders. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, temperate. Ano yung temperate? Hindi mainitin ng ulo, sober-minded, hindi ito kung ano yung ano niya, kumbaga hindi ano yung pag-iisip, di po ba? Good behavior, hospitable, able to teach, not given to wine, not violent, not greedy for money, but gentle, hindi palaaway, hindi basagulero, not covetous, one who rules in his own house, having his children in submission with all reverence. Napakataas ng standard, di po ba? Napakataas ng standard. These are the spiritual men. Sabi dito, so doon sa nabasa natin, di ba iba't iba yung mga lahi nila? Sige, Niger, Black African, Niger, Black, he is black. In the early church, there was absolutely no racial discrimination. When you say racial discrimination, ilahi to, ibang lahi nito, hindi pwede dito. But, racist, di po ba? So makikita natin dito, there is a black ministering with Jews and Gentiles in the leadership of the church. That's the kind of church God designed from the start. Sa una pa lang, 'di ba? Nakita natin dito, 'di ba nga nagmix na the blending of Jews and Gentiles. So sino yung Jews doon? Paul and Barnabas, at yung tatlo, sino 'yan? Si Lucius, Simeon, at saka si Manain. Manain ba ang pronunciation noon? Manain, sabi niya. The church that is going to reach the word, the church that is going to please the Lord, is going to be one when the ministers are spiritual oriented. Ang mga leaders, we should be spiritual oriented. And the responsibility of the spiritual men is spiritual ministry. Yun po yung responsibilidad ng mga apostles, tayo bilang leaders in the church. Now, we go to the
spiritual ministry. Nakita na natin yung spiritual men. Ngayon punta tayo sa spiritual ministry. Doon sa verse 2, sabi dito, they ministered to the Lord and fasted. Ito yung ministry na ginawa ng mga sila Paul and Barnabas during that time. So merong ano doon na it's either, merong kapagsabi na si Simeon, di ba may Simeon the Cyrene yung nag-carry ng cross ni Jesus Christ during the time nang papunta siya doon sa bundok, doon sa Golgotha, di po ba? Makikita natin ito, Simeon the Cyrene. So makita natin dito, they ministered to the Lord. When we say ministered, in the Greek, liturgio. The word is liturgy. Ayun. Originally meant to discharge a public office. Ang sabi dito, the word ministered is a liturgy, is to fulfill the obligation of his office. So makikita natin dito yung naipaatang sa kanila, the apostles give themselves to the ministry of word and prayer. Ito yung ano ng mga apostles eh. Ito yung priority nila. Dito sila, kumbaga, yung focus nila, the ministry of the word and prayer. When they had been placed in the leadership, ito sila Paul, sila Barnabas, they fulfilled the office God given them. Ginawa nila yung katungkulan na nararapat para sa kanila na ipinaatang sa kanila ng ating Panginoon. Here in Bahay ni Emmanuel, I hope and we pray na yung mga tao, mga leaders, the leadership in the church, that we should also fulfill the office that God give to us. The responsibility na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. All of our service that we do in the ministry and all of the service that you do is seen as sacrifice to God. So ang sabi dito, they saw their ministry as an offering to God, to Jesus Christ Himself. Lahat ng ginagawa ng mga tao, sila Paul and Barnabas during that time, it was an offering to Lord Jesus Christ. Sabi dito, you as lively stones are built up a spiritual house, a holy priesthood to offer the spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. And we continue to God the sacrifices of praise, the fruit of our lips that openly profess His name. Ang sabi dito, and do not forget to do good and share with others, for with such sacrifice, God is pleased. So lahat ng ginagawa natin, we are offering a sacrifice to Lord Jesus. Sabi dito, as you Christian, everything you do in your life is an offering to Jesus Christ. Anong sakripisyo, anong handog ang binibigay mo sa Kanya? Nakikita ba natin ang ating buhay, ang ating sarili bilang isang priesthood to God? Do you see every deed that you do in your life as an offering? Handog sa ating Panginoon, which you take into the Holy of Holies and offer Jesus Christ. If you do it, sabi doon, ought to change the way you do some things. Di ba ang mga priest noon, kapag sila ay maghandog, di ba may nakatali doon sa paa nila? Kasi pag once that they are not, hindi sila karapat-dapat, sila ay mamamatay doon sa when they enter into the Holy of Holies. Kapag hindi sila karapat-dapat ay may nakitang kasalanan, eventually matutumba na lang yung priest, hihilahin at lalabas na siyang patay. Yun po yun. But makikita natin dito sa Malakay, and you bring the stolen, the lame, and the sick, thus you bring an offering. Should I accept this from your hand? Kung mag-offer ba tayo, magbibigay pa tayo yung putol ang isang paa? Di po ba? Putol ang isang paa. Ang sabi dito, when we offer to God, di ba na mag-sacrifice tayo, we should offer the blemish, yung walang bangid, dungis, kapintasan. Pero ang ginawa dito, lame. Sabi dito, that was an offering, di binigay sa ating
Panginoon. Ang sabi dito, tatanggapin ko ba yon? Kung ikaw ay magbibigay ng sakripisyo or handog sa ating Panginoon, ibigay natin yung best you've got, sabi dito, or wag ka na lang magbigay. Or don't bring me anything. Parang ganun yung ano niya. Maghahandog ka rin lang, ibigay mo na yung the best, kung ano yung nararapat sa ating Panginoon. Mag-o-offering ka rin lang, ibigay mo yung the best according to your ability. Magpapaawit ka, gagamitin ka, ibigay natin ang pinaka-the best para sa ating Panginoon. Kasi ang pinagsisilbihan natin ay ang Diyos, hindi ang mga tao. Hindi tayo pumupunta dito para i-entertain natin ang mga kapatiran. We are not coming here para i-entertain sila, no. Kasi ang ating audience is ang ating Panginoon. Ang Diyos ang nakakakita lahat ng ating ginagawa. So sabi dito, in Romans 12:1, therefore, sabi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable acts of service. So anong gusto ng Panginoon sa atin? What is the first sacrifice that we need to give to God? Ang ating sarili. Sarili mo mas natin kasi hindi ka makakapagbigay ng offering kung hindi mo iso-surrender ang iyong buhay sa ating Panginoon. Hindi ka makakapag-worship, hindi mo magagawa ang mga ministry without offering yourself to God. Unang-una ang ating sarili. Unahin natin ang ating sarili na ihandog sa ating Diyos na buhay. Amen po. Amen. Time is up. Have your ministry, your spiritual gift is a spiritual sacrifice to God. Offering and your giving of your life. Yung mga offering, yung ating buhay, ang ating time, ang ating salapi, it should be a spiritual sacrifice to Jesus Christ. What are you giving Him? Tira-tira? Leftovers? Residue? Corrupt? Or the very best? Tayo lang bang makakasagot nun? Yung tira-tira, ay may 1 real pa ako dito, natira ko sa ano, ito na lang i-offering ko kay God. Magsuserve ka rin lang, gagamitin ka rin lang ng ating Panginoon. Let us give our best. Yung the best, yung kalakasan mo, hindi yung pagod ka na, saka ka lang magsuserve. Ay, may natira pa akong lakas, so pwede pa akong mag-transport ministry. Pwede pa ako nito, available pa yung time ko. Natutuwa ba ang Diyos sa ginagawa natin? Hindi. Because God is not our priority. If we prioritize God, I should say, ibibigay natin ang ating sarili, yung nararapat para sa ating Diyos na buhay. Anong sabi sa Colossians? Whatever you do, gawin mo ito ng buong puso. As to the Lord. Sabi dito, as to the Lord, not to the men, para mapuri ka. Ay, ang galing niyang maggitara, ang galing niyang mag-keyboard, ang galing niyang kumanta, ang galing niyang tumayo sa harap. It's not. We will not please men, ang mga tao, but we should please God. And sabi dito, and you will receive the reward, the inheritance for you serve the Lord Jesus Christ. You give the right kind of spiritual service to God and the people will get effect. Diba, hindi ka pa nga ay sasama ako sa simbahan kasi nakikita nila ang Diyos na, ang Panginoon sa buhay mo. Di po ba? Pero kailangan pa rin nating magsalita. Pero sa buhay natin makikita nila kung paano kumikilos ang ating Diyos sa ating buhay ng bawat isa. Sorry, time is up na. So yung pangalawa, they ministered to the Lord through word and prayer. So fasted, sabi dito, fasted. They ministered to the Lord and fasted. Ang fasted na sinasabi, yung fasting is connected with prayer. Ang fasting, kapag hindi ka nananalangin, hindi yun fasting. Diet yon. Diet po yun. Maliwanag po. Sabi dito, it is not a display where all of the sudden you say, magpa-fasting ako ngayon. Sabi mo ganyan. Tapos, ipapangalandakan mo na ikaw ay nag-aayuno. Hindi po yun ang tama. Sabi dito, fasting is tied to vigilant, passionate prayer.
Kaya ka nagfa-fasting because you need to communicate with God. Kailangan mong magbabad sa kanyang presensya. Di ba may naapulaan sila dito si Jesus during that time na bakit sabi dito si disciple John nagfa-fast pero ikaw sabi dito you eat and drink. Anong sagot dito ni Jesus? Can you make the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with you? Ikaw nga, di ba? Magfa-fasting ka ba kung kasama mo ang bridegroom, sabi dito. But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, then they will be fast in those days. Di ba nung umakyat ang ating Panginoong Jesus? Di ba tawag dito, nagtangis sila? Sila ay naulila. They are, tawag dito, orphan. So, what they are doing right now, they are struggling, di ba? So, kailangan nilang lumapit, manalangin, and mag-fasting para sa ganon, they are able na mapagtagumpayan yung kanilang kinakaharap. Yun po yun. Ang sabi sa Matthew 6, kung magfa-fast ka, sabi dito, do not be like hypocrites, sabi dito, with a sad countenance, for to disfigure their face. Hindi ka maghihilamos para makita pa alam niya nagfa-fasting si ganito. Sabi dito, but when you fast, sabi dito, anoint your head and wash your face so that you not appear to men to be fasting but to your Father who is in a secret place. And your Father who sees you in secret will reward you openly. Magfa-fasting ka, wag mo nag-fasting ako ngayon. No, it's between you and God. Conclusion na po tayo. Lapit. Ilang minutes ang overtime ko. Sabi dito, no church will ever reach the people sitting in its pews sa mga upuan. Walang simbahan na makaka-reach out, makakaabot sa mga tao kung tayo lang ay nakaupo sa kinalalagyan natin. Unless it is a church guided and controlled by the Holy Spirit. So with the spiritual men, di po ba, may spiritual men tayo, mga lingkod ng ating Panginoon, ang ating mga pastors, mga leaders, and they are all preoccupied with spiritual ministry, not inventing things, but teaching the Word of God and spending time in prayer and fasting over the people. We are so blessed. Again, I keep on telling it everyone na we are so blessed in Bahay ni Manuel. Marami tayong pag-aaral. Ang ating mga pastor ay nagsusunog ng kilay upang sa ganun makarinig tayo ng tama na doktrina, tamang salita na nanggagaling sa ating Panginoon. We spend our time sa pagtuturo ng salita and by sharing and caring for others. Because if we are controlled by the Holy Spirit, we are able to do extra mile, when I say extra mile, beyond the ordinary. Pwede nating maabot, magawa yung mga bagay na nararapat para sa ating Panginoon. And I hope and pray that Bahay ni Emmanuel will be raised spiritual men that having an spiritual ministry. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos sa umagang ito. To God be the glory.